So, maayos ang kwarto, maayos ang kulungan, para daw country club, matindi, parang VIP ang dating. So, maayos talaga ang kulungan sa abroad kumpara dito. Ay yung sinasabi ng mga Duterte na limitado ang pagdalaw, mahirap ang kalagayan, hirap na ang sitwasyon ni Duterte, ni Digong, ay hindi naman pala. Tapos sabi nila para bang walang access yung pamilya, yung pala naman kahit sino pwedeng dumalaw. Bukong-buko ang drama ng Duterte family at ng mga Duterte supporters. Ito ay matapos po na personal na magpunta si dating Senador Sonny Trillanes sa The Hague, ICC. Alam niyo man yung si Trillanes ay isa sa mga kumplena mula 2017 during Duterte administration. Sila at yung mga kasamahan ang nag-file ng kaso against Duterte, crime against humanity, human rights violation. Kaya meron talaga silang access at karapatang magpunta doon sa dahig. Dahil dito, nabuko ni Trillanes ang dramang nag-collapse daw si Digong, masama daw ang kalusugan, hindi daw maganda yung kalagayan, lahat pala kabaliktaran. Sabi ni Trillanes, maganda yung kulungan, para daw club. Sandali, bago natin bigay ang mga paliwanag tungkol dito, pakinggan muna ninyo itong interview kay Trillanes pagkatapos na siya ay makabalik ng Pilipinas sa kanyang maiksing biyahe dyan sa ICC, The Hague, Netherlands. Saan biyahe nyo? Ayan. Mabuti naman po. Marami tayong nanganakalat na informasyon at marami din tayong nagawa in the furtherance of the successful prosecution ng kaso ni Duterte. What exactly did you do there? And who asked you to go to The Hague? Yeah. Tingnan kung anong ginawa doon at saka sino ang dahilan bakit nagpunta. Since 2017, I am an interested party to the case bilang isa sa mga naunang nag-file ng kaso na yan. So since that time until the present, I have been constantly engaging with meron siyang personality. ICC officials. So yan po yun. Of course, habang nandun kayo, I'm sure nababalitaan nyo din kung ano-ano yung mga impormasyon na kumakalat po dito sa Pilipinas. The one of which is that, you know, the Vice President is claiming that the President is not in good health. But when you look at other interviews of other family members, the former President seems to be doing fine. Ano pong mga nakalat niyong balita or impormasyon tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo? Okay, ang nasabi po sa atin na impormasyon ay yung polisiya nila, yung sitwasyon nila sa detention center sa ICC. So meron silang medical team doon sa loob, tapos merong ambulansya naka-standby sa labas, yung hospital 5 minutes away. Kahit anong medical emergency, sinisiguradong makakapag-responde sila. At ang sitwasyon nila doon ay hindi ito selda-selda, no? Parang country club lang ito. So may komportable silang kwarto, may banyo sa loob, may common facility sila, may kitchen sila, may recreational areas. So lahat ng pwede nilang gawin para maglibang, meron doon. Tapos meron access si Duterte sa kanyang pamilya 24/7 sa telepono. Tapos wala ding limit ang bisita sa kanilang kay Duterte. Kaya re-reviewin nyo yung mga interview nila tuwing bumibisita sila kay Duterte, malalaman nyo na okay yung kalagayan, maganda yung usapan. Then suddenly, ngayon may historical na 3 beses na nahihimatay o kung ano man. Kaya duda ako sa truthfulness ng sinasabi nila na yan, at palagay ko ito ay dahilan lang nila para ma-delay yung confirmation of charges hearing. At the same time, makakuha sila ng simpatya para doon sa interim release na nilalakad nila. Do you know? Matindi. Ayan, no? Si dating Senador Trillanes po yung nagsasalita dahil galing siya sa daig. So, maayos ang kwarto, maayos ang kulungan, para daw country club, matindi, parang VIP ang dating. So, maayos talaga ang kulungan sa abroad kumpara dito. Ay yung sinasabi ng mga Duterte na limitado ang pagdalaw,
mahirap ang kalagayan, hirap na ang sitwasyon ni Duterte, ni Digong. Hindi naman pala. Tapos sabi nila para bang walang access yung pamilya, yung pala naman kahit sino pwedeng dumalaw. At 24 hours daw pwedeng gumamit ng telepono. So, walang problema. Yung mga Duterte supporters, kahit mga Duterte senador, kung magdrama, akala mo iisang hiblan lang at mawawalan ang buhay ni Duterte, hindi naman pala totoo. Kaya mas kuminsan yung gumagulita, mas okay ma-interview yung Mrs. Elizabeth Duterte, yung original na asawa. Yun, umaamin yung kung anong tunay na kalagayan. Pero pag si Sara Duterte, si Pulong Duterte, at yung mga anak ni Duterte ang nagsalita, ang layo sa katotohanan. Na para bang kawawang-kawawa, nagpapaawa talaga. At syempre yung kailang mga kasamahan ditong Duterte supporters sa Pilipinas, politiko man o sibilyan, napapakalat din ng paawa effect. Hindi naman pala yun ang tunay na kalagayan. Isipin mo yung hospital, 5 minutes away. Isipin 5 minuto lang doon sa kulungan. Diyan lapit, in case may mangyari, doon kagad. At meron daw ambulance na naka-standby doon. May mga medical team na naka-standby doon. So, isipin, hindi totoo yung collapse. Kasi kung nag-collapse na, dapat nila sa hospital, hindi naman pala dinala. Pero sabi ni Sara, di ba, nasa hospital daw. Dahil nga nag-collapse. Hindi naman pala. Isang tayo maniniwala ngayon. Sa mga Duterte, DDS, o kay Trillanes. Again, si Trillanes po, inuulit ko, hindi ako tagapagsalita ni Trillanes, hindi ko nga nakikita ng personal yung mamang yan Pero sinisira nila yung credibility nila, ngayon mas tama ang sinasabi. Siya ay merong access sa ICC kasi sila yung original na nag-file ng kaso against Duterte at iba pang co-accused sa kaso ito, like Senator Bato de la Rosa. Yun. So may access sila kung anong update sa kaso, may access sila kung para alamin yung kanilang itinimanda. At yun na-discover. Ako, ang tingin ko rito, ito si Trillanes mukhang nakapasok ng kulungan Kasi na-describe niyang mabuti. Hindi lang niya inamin siya nakarating doon, pero mukhang nakarating sa loob. Kasi na-describe niya yung laki, yung facilities, at kung ano-ano pa. May balita pa nga na nakausap pa raw ni Digong Yan, hindi ko alam kung aaminin ni Trillanes yan. May balita pa tayo na nakausap pa raw ni Digong si Trillanes. O ibig sabihin kahit sino, pwede palang dumalaw. Baka sinasabi nila off-limit ang pagdalaw para bang paawa talaga. Tama na kasi ang drama. Nandiyan na kayo, harapin na lang ninyo. Ayan, sabi tuloy ni Trillanes, style nila yan para ma-delay yung pre-trial. Style nila yan para makumbinsi ang ICC judges para magkaroon ng interim release. Kita nyo, buong-buo. Naku, galit na naman itong mga Duterte supporters na yan. Sa kay Trillanes, baka pati sa akin magagalit kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ako naman ay nagbabalita lang. Hindi ito fake news at wala akong fake news. Kasi si Trillanes ang kinukot ko doon sa kanyang interview. Si Trillanes ang nagpakawala ng balitang ito.